Kaya dito po yung tinatawag na the 12 tribes of Judah. Dahil itong si Judah po ang mamumuno. Kasi sabi niya, ikaw Judah, pupurihin ka, di ba? At igagalang ng iyong mga kapatid. So sa kanya po ibinigay yung baga leader. Tatalunin mo ang iyong mga kalaban. Katulad ka ng batang leon. Kaya the 12 tribes of Judah. The 12 tribes of Judah or Lion of Judah. Meron ito mga kaibigan. Katulad ka ng batang leon na matapos hanapin ang sisilain ay bumabalik sa kanyang lungga at doon magpapahinga at walang makakapagtangkang gumamba sa kanya. Patuloy kang mamumuno. Ayan, nandito na mga kaibigan. Mamumuno nga talaga siya. Leader. Patuloy kang mamumuno, Judah. Magmumula sa mga lahi mo ang magiging mga pinuno. Kaya magbibigay ng buwis sa iyo ang mga bansa at susunod sila sa iyo. Magiging sagana ang iyong lupain, kaya kahit itali mo ang asno malapit sa pinakamagandang tanim na ubas, hindi niya ito makakayang ubusin dahil sa dami. At kahit ipanglaba pa ang katas ng ubas, hindi ito mauubos. Imagine mga kaibigan. Kaya dahil sa masaganang katas ng ubas, magniningning ang iyong mga mata at sa masaganang gatas higit na puputi ang ngipin mo. Grabe blessing. Ikaw, Zebulon, maninirahan ka sa tabi ng dagat. Ang lupain mo ay magiging daungan ng mga sasakyang pandagat. Ang lupain mo ay aabot hanggang sa Sidon. Ikaw, Isakar, katulad ka ng malakas na asno, pero nagpapahinga sa tirahan ng mga tupa. Titiisin mong magpaalipin kahit pa pagpasanin ka ng mabigat at sa pilitang pagtrabahuin, basta't mabuti at sagana lang ang lupaing titirhan mo. Ikaw, Dan, pangungunahan mong mabuti ang iyong mga tao dahil isa sa mga lahi ng Israel. Magiging katulad ka ng makamandag na ahas sa tabi ng daan na tumutuklaw ng paa ng dumadaan na kabayo, kaya nahuhulog ang nakasakay dito. Pagkatapos sinabi ni Jacob, O Panginoon, naghihintay po ako sa inyong pagliligtas. Nagpatuloy pa siya sa pagsasalita. Ikaw, God, lulusubin ka ng grupo ng mga tulisan, pero gagantihan mo sila habang tumatakas sila. Ikaw, Asher, magiging sagana ka sa pagkain. Aani ka ng mga pagkain na para sa mga hari. Ikaw, Neftali, katulad ka ng pinakawalang usa na nanganganak ng magagandang supling. Ikaw, Jose, katulad ka ng mailap na asno sa tabi ng bukal o sa tabi ng bangin. Kaiinisan ka ng mga mamamana. Sa galit nila ay papanain kanila, pero palagi mo rin silang papanain. At ang braso mo ay patuloy na lalakas dahil sa tulong ng makapangyarihang Diyos ni Jacob, ang tagapagbantay at ang bato na kanlungan ng Israel. Siya ang makapangyarihang Diyos. Siya ang makapangyarihang Diyos ng iyong mga ninuno na tumutulong at nagpapala sa iyo. Bibiyaan kaniya ng ulan at tubig sa mga bukal at bibiyaan kaniya ng maraming anak at hayop. Ngayon marami akong pagpapala, labis pa sa kasaganaan noon ng mga sinaunang kaburulan. Naway matanggap mo ang mga pagpapalang ito. Kasi ikaw na nakakahigit kaysa iyong mga kapatid. Ikaw, Benjamin, katulad ka ng asong lobo na sumisila sa umaga ng kanyang nahuli para kainin, at sa gabi ay pinaghahati-hatian ang natirang nasamsam. Sila ang 12 anak ni Jacob na pinangalanan
ng mga lahi ng Israel. At iyon ang huling habilin ni Jacob sa bawat isa sa kanila. Yan po mga kaibigan, ang 12, sabi dito, sila ang labing dalawang anak ni Jacob, 12 children of Jacob na pinanggalingan ng mga lahi ng Israel. Lahi ng Israel na mga kaibigan. So ito na yun, dito nanggagaling yung mga lahi ng Israel na yun nga, alipin ni Parao. At iyon ang huling habili ni Jacob sa bawat isa sa kanila. Pero hindi ko pa alam mga kaibigan kung itong anak ni Jacob ay alipin din ba ni Parao. Hindi ko pa alam ha. So pag mababasa na natin sa Exodus kung sino yung mga Israelitang na alipin ni Paraon, kung kasama ba itong 12 tribes o hindi. At iyon mga kaibigan, nalaman naman natin kung ano yung mga katungkulan ng mga anak ni Jacob, kung ano yung mga blessing na ibinigay niya. Ay syempre kung ano yung sinabi ni Jacob ay granted po yun mula sa Diyos. Pero ang pinaka mas nakakahigit sa lahat ay itong si Joseph po mga kaibigan, di ba? Dahil sinabi niya dito na, ikaw, Jose, ikaw na nakakahigit kaysa iyong mga kapatid. So, si Joseph talaga. Dito po sa istoryang ito ay ang pinaka-main si Joseph. Dahil kung hindi po kay Joseph, hindi po sila mapupunta sa Egypto at hindi po sila magkakaroon ng pagkain o anumang mga blessing na nakamit po nila, Kaya amazing po ang istorya ni Joseph. Hindi po ba mga kaibigan? Yung pagkakaroon niya po ng sagana. Pero yun nga, dahil mag-iiba na naman po ang ihip ng hangin pagdating po sa Exodus. So at least alam natin ang pinagmulan, simula po sa istorya palagay na lang natin kay Abraham po. Kasi yan po talaga yung pinagmulan ng lahi ng Israel. Amazing. Abraham, Isaac, and then kay Jacob, and then kay Joseph. Nag-connect po sila, dahil kay Joseph, na-connect po sa Egypto. At kaya malalaman natin ang tungkol po. Kahit sa dito po, pagbasa pa lang natin, malalaman po natin ang Diyos ng Egypto at ang ating Diyos po. Dahil nandoon po may dalawang kapangyarihan na po dito sa istorya ng Exodus. Nawala na po yung istorya ni Ishmael, yung anak ni Abraham kay Hagar. Nawala na po dito. At ngayon dito na po ako wala pa. Ito sa pagkamatay ni Jacob. Dito sa Genesis chapter 49 verse 29 to 33. Ang sabi po dito, matapos habilinan ni Jacob ang mga anak niya, sinabi niya, ngayon sandali na lang at makakasama ko na ang mga kamag-anak ko sa kabilang buhay. Ililibing niyo ako sa libingan ng aking mga ninuno doon sa kuweba na nasa bukid ni Ephron sa Heteo. Ephron na Heteo. Ang bukid na iyon ay nasa Macpela sa silangan ng Mamre na sakop ng Kanaan. Binili ng lolo kong si Abraham ang bukid na iyon kay Ephron para gawing libingan. Doon siya inilibing pati ang lola kong si Sarah at ang mga magulang kong sina Isaac at Rebecca. At doon ko rin ililibing si Leah. Ang bukid at kuweba ay binili ng mga Heteo. Pagkatapos magsalita si Jacob sa kanyang mga anak, nahiga siya at nalagutan ng hininga at isinama siya sa kanyang mga kamag-anak na
sa kabilang buhay na. Ngayon mga kaibigan 'no, ang ganda ng pagkamatay nila 'no, kasi yun nga, hindi po sila naghihirap. Kagaya dito nahiga siya at nalagutan ng hininga 'no. Hindi hindi dahil sa sakit, hindi dahil sa naaksidente 'no, nung nakaranas pa ng kung mamatay man lang nakakaranas pa ng paghihirap pa mga kaibigan ano, nagdurusa. Halimbawa na sa sakit, dahil sa sakit, tapos nagkomatos. 'Di ba maraming mga paraan kung paano po namamatay ang tao. Pero the best para sa akin kung mamamatay man lang tayo kagaya na lang dito 'no, nung natulog tayo na hindi natin parang wala lang ba 'no, nahiga kagaya dito kay Jacob or Jacob nahiga siya at nalagutan ng hininga 'no, hindi sa aksidente. Parang parang mas, maano yun, masakit isipin na namatay ka na dahil sa aksidente. Parang wala siyang ano, parang walang saya ang pagkamatay dahil naaksidente or dahil sa sakit. Dapat 'pag namatay tayo, kinuha tayo ng Diyos ay yun ding peace of mind din na talagang ano na tayo, yung bang ready na talaga na mamatay. Kagaya dito sa istorya ni Jacob po. At kahit yung kay Abraham. Kaya ang ating kamatayan ay hindi naman natin alam kung kailan tayo mamamatay dito sa mundong ito. Ang importante po ay nasa 'pag nasa kabilang buhay tayo, doon tayo sa lugar na walang katapusang sa heaven, eternal life, 'di ba? Sa magandang lugar, hindi sa pangit na lugar dahil yun po, eternal life na po yun mga kaibigan. Huwag po tayo sa impyerno, kundi po sa kaharian po tayo ng Diyos. Kung naniniwala po kayo na may impyerno or langit. Dahil